Okay, ano sabi niya? Basahin ko lahat na nakakita. 1, 2, 3. Basa na malakas. Okay, what is tithing? It is not only 10% of all what you have received from your labor, work, and businesses or income. Sang-ayon sa Leviticus 27 verse 30, tithing is holy. Sabi natin, holy. Holy. Ang ikapuk ay banal. Bakit banal? Ang sabi sa talata, it belongs to the Lord. Ang ikapuk ay banal at ito ay sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pala sa iyo ang ikapuk. Kaya kung hindi sa iyo yan at hindi mo binibigay, tama lang ang charges ng Diyos sa Israel, magnanakaw ka. Hello? Hindi pala sa iyo yan eh. Alam mo na meron nagmamay-ari niya at ang nagmamay-ari niya ay banal at yung pag-aari niya ay banal. Pero ayaw mong i-release your very tight in tithing. Ang kaso mo sa harapan ng Diyos, you have the case of robbery. Iba ho ang stealing sa robbery. Makinig po kayo mabuti. Magkaiba ho ang stealing sa robbery. Ang pagnanakaw, makinig ka, ang pagnanakaw, kinukuha mo ang bagay sa iyong kapwa na hindi na alam. Hello? Kinukuha mo ito ng palihim. Hindi alam, wala siyang knowledge about that. Na meron ka kinukuha ang bagay gamit na para sa kanya. Amen? Pero ang robbery, alam na alam mo, at alam na alam niya, harap-harapan, inaagaw mo yung para sa kanya. That is robbery. Hello? Kung bibigyan po natin ng timbang ng penalty ang stealing, ang nanakaw at ang robbery sa batas natin, mas mabigat po ang penalty ng robbery. Amen? Kaysa sa stealing. Hello? Intindihan natin? Ang robbery is what? Yung Bible na yan, alam ko kay Brother Noel yan, harap-harap, inagaw ko sa kanya, inari ko sa akin. That is robbery. Ganyan ang ginagawa ng Israel sa harapan ng Diyos. Alam na alam nila, ang ikapuk ng lahat ng kanilang tinatangkilik sa buhay ay sa Panginoon. Pero ayaw nilang ibigay. Hello? Inaari nilang sa kanila. Kaya napipurse sila. That is tithing. Ikasampung bahagi ng lahat ng iyong tinatanggap na pagpapala mula sa Diyos. Sa iyong pagtatrabaho, sa iyong mga pinagpapagalan, sa iyong mga negosyo, sa Panginoon yan, at yan ay banal. Makinig po tayo mabuti mga kapatid. Sa Bible, may mga insidente na ang mga tao, pinakailaman nila yung mga bagay na banal, namatay sila. Nasumpa sila. Si Ananias, madalas ko ito sinasabi, si Ananias at si Sapphira, yung ikinumit nilang property para sa gawain ng Diyos, that becomes holy. Bakit holy ang tithing? Kasi nakakumit yun para sa Diyos. Pero ang ginawa ng mag-asawang Ananias at si Sapphira, they touch the holy thing of the Lord. Ano nangyari? Namatay sila. Maaaring hindi ka mamatay kagad, literally or physically. Pero merong pwedeng mamatay sa iyo. Pwedeng mamatay ang pinagkukunan mo ng kabuhayan mo. Pwedeng mamatay ang magandang relasyon sa pamilya mo. Pwedeng mamatay ang mga pangarap mo, hindi mo matupad sa buhay mo. Because you are touching what belongs to the Lord, which is holy. Sabi mo sa katabi mo, matakot ka kapatid. They touch the holy thing. Every holy thing belongs to the Lord. Makinig po tayo mabuti. Sa harapan ng Diyos, we are holy. Because of the blood of Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya lahat ng sasaling sa atin, delikado sila ni Lord. Because we belong to the Lord. We are holy unto the Lord. Amen. Anong sabi ng Lord? Touch not my anointed. Ang anointed, hindi lang ang pastor. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, tinahanan ka na ng Banal na Espiritu, you are anointed of God. Nalapakan natin ang Panginoon. Holy, and we belong to the Lord. Anybody who touch you, mananagot sila sa Panginoon. That is tithing.
Naliwanag ba sa atin ang tithing? Halimbawa, may nagbigay kay Brother J. Paul, 100 pesos. Pinagtrabuhan niya. Pero blessing na yun. Meron kaya si Lord? Meron kaya si Lord? Magkano kaya kay Lord? Ha? Ha? Magkano kay Lord? Biro mo, 10 pesos lang kay Lord, ano? Masaya na si Lord. Bakit masaya si Lord? Kasi yun lang talaga parte niya eh. Makinig kayo mabuti. Kapag nagbigay ka ng ikapo, kapag ibinalik mo yung ikapo, hindi ka pa nagbibigay kay Lord. Binalik mo lang yung para sa kanya. Parte niya talaga yun. Hello? Bahagi ng Panginoon yun. Wala ka pang binibigay kay Lord. Ibinalik mo lang yung bahagi niya. Saan ka magkakaroon ng pagbibigay? Doon sa offering mo. Doon sa 90 pesos na matitira sa'yo. Doon magpapasya ng maluwag ang iyong puso. Ando ng multiplication of blessing. Pag ibinalik mo yung para sa Diyos, at yung natira sa'yo, nagpasya ka ng maluwag sa puso mo, God will bless you. God will open the windows of heaven. Kaya akala natin, pag nag-ikapo tayo, nagbigay na tayo kay Lord. No? Hello? Kung baga sa partnership sa business, kumita na kayo, ibibigay mo lang yung part niya, at yung parte mo, kukunin mo, doon sa matitira, doon kayo maghahatian. Hello? Kaya maraming mga Kristiyano, akala nila, pag nagbigay sila ng ikaw, nagbigay na ako kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa. Sa Kanya yun eh. Ano binigay mo? Ibinalik mo lang yung sa Kanya. Wala ka pang ibinibigay. Wala pa tayong ibinibigay. Kaya hindi natin maranasan yung reality ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na pinangako niya, na plano niya, kalooban niya sa atin na masaganang buhay. Hindi pa natin nabibreak. Yung dapat mag-break na pagsunod sa nais ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil may takot pa tayo, may alalahanin pa tayo, may pangamba pa tayo. Yun ay mula kay Satanas yun. Lahat ng takot, alalahanin, pangamba sa kinabukas, paano na tayo? Mawawala na tayo. Bakit? Sino ba may hawak ng buhay mo? Sino may bigay ng buhay mo? Saan galing ang buhay mo? Doon sa Diyos na pagtitiwalaan mo. Pwede ka ba niyang ilagay sa kawawa ng kalagayan? Of course, ha? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sundin niyo ito, mga kapatid. Kung bakit yung iba hindi magtuloy-tuloy ang success, naroon siya, napupurnada, may problema kayo dito sa harapan ng Diyos. Dapat masettle niyo ang kaso niyo sa harapan ng Diyos. Bago niya maideklara ang pagpapala sa buhay ninyo. Amen? Amen. Yung mga mag-a-abroad at nag-a-abroad, gusto niyong makita ang pagpapala ng Diyos sa inyo at pagpapala ng Diyos sa gawain. Dito niyo padadala ang inyong mga sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Yan ang problema ng maraming pastor sa ibang bansa. Pag napunta sa kanila, yung membro ng may membro, hindi naman nila pinagharapan. Sasabihin na, dito kayo kumakain, dito kayo mag-ikapo. Hindi mo dapat ganyan. Bakit? Kasi bago umalis yan sa bansang Pilipinas, may simbahang pinagmulan niya. At yung simbahang pinagmulan niya, nagtulong-tulong ang mga pastor doon at mga kapatid na ipag-prayan hanggang sa makaalis. Tapos pagdating doon, madi-deprive. Yung privilege na mag-bless tayo sa kapatid natin nag-abroad. Hello? Nag-aantay tayo ng wala? Nandiyan pa ba tayo? Ang pwede lang sa kanila yung offering. At dapat masiyahan sila. Why? Kasi dumating sa church na yung membro na yun, born again na, hindi niya pinaghirapan yun. Naintindihan natin? Kung doon na born again yun, dapat lang na doon mag-tithe yun. Hindi eh. Dumating sa ibang bansa, dahil walang GLCIC doon, sumilong sa ibang church. Dahil siyempre may trabaho siya, may income, kasabihin ng pastor, dito ka mag-ikapo. That is injustice. Dahil, bakit? Hindi naman habang panahon mag-i-stay sa abroad. Babalik din dito yun eh. Naintindihan natin? Babalik din sa dito eh. Binong babalik ka, nakapag-abot ka, wala kang ginawa para sa iyong totoong pamilya dito sa Pilipinas. Buti sana kung di ka na babalik. Okay lang. Naintindihan natin? Mga mag-a-abroad, itanim nyo sa puso nyo. Itong storehouse nyo. Sa abroad, temporary lang kayo ron. Babalik din kayo, sabi ni Gary Balisano.
Sino yung mga mag-abroad? Taas ng kamay. Taas ang kamay, yung mga mag-abroad. Ako, nakataas ang kamay ko, mag-abroad ako eh. Nag-abroad ako. Yan. Tandaan niya yan, mga kapatid. Di ba napakasarap? O, si kapatid na gano'n, nagpunta sa abroad. O, nagpadala na kanyang ikapo. Alam nyo, ang gawain natin dito hindi magiging kawawa. Di ba? Pagbalik mo, nakita mo salamat sa Diyos. Yung pinadala kong ikapo ay nakatulong sa gawain dito sa Pilipinas. Lapakan natin ang Panginoon.